Paano mag-set ng appointment sa NBI clearance? So yan po Lods ang ituturo natin sa tutorial na ito. So para po dun sa mga kukuha ng NBI clearance or mga magre-renew or may mga kailangan po sa NBI clearance. So first thing po na gagawin nyo ay kailangan nyo pong mag-set ng appointment. So ganito po ang gawin nyo para po makapag-set kayo ng appointment sa NBI clearance. Pumunta lang kayo sa browser ng inyong mga cellphone. Ang gagamitin natin dito ay Chrome browser. And then, pagdating po dito sa inyong mga browser, i-search nyo po itong eksaktong link na ilalagay ko dyan. So, yan pong link na yan, i-copy nyo po yan. Yan po yung isi-search nyo. Website po yan ng NBI. And then, mapupunta kayo dito sa website ng NBI. So, dito po sa website ng NBI, kung kayo po magsisit ng appointment, ang una nyo pong gagawin mga Lodis ay kailangan nyo pong gumawa ng NBI online account. Okay? Kasi po kailangan po natin pumasok dyan sa website na yan. Ilalagin po natin dyan yung email and password na ginawa nating account. So mayroon po akong tutorial dyan mga Lodis. So mahaba-haba kasing explanation pa yun kung isasabi natin dito. So tingnan nyo po yung isa kong tutorial dyan kung paano po gawa ng NBI online account. So pag once po na nakagawa na kayo, ilalagay nyo lang po dito ang inyong mga account, email, password, and then i-click nyo po itong sign in. And then ganito po yung magiging itsura ng inyong mga NBI account. So dito po sa NBI account nyo, makikita nyo po yung mga information dyan sa baba, scroll nyo na lang po. So pagdating nyo dito, hanapin nyo lang itong apply for clearance. Ayan, i-click nyo yan. And then, mapupunta tayo dito sa confirmation. So, dito po sa confirmation, ilalagay lang po natin dito sa type of ID. Itong ID na ilalagay po natin dito, yan po yung dadalhin natin pag meron na po tayo or pupunta na po tayo sa NBI. So, i-click nyo lang po yan select. And then, lalabas po dyan, yan po yung mga available ID na pwede nyo pong dalhin. So, halimbawa, passport ang dadalhin ko. And then, ilalagay nyo lang po dito yung inyong mga ID number or passport number. So, kung ano po yung nasa ID nyo, yan po ang ilalagay nyo dito. Okay? So, pag once po na nailagay nyo na, i-click nyo na po itong I agree. And then, lalabas po ito, important reminder. I-click nyo itong close button. And then, mapupunta na po tayo dito. So, dito po, kailangan na po natin mag-set ng date para sa ating appointment. Una po, kailangan po natin mag-select muna ng branch na gusto nating puntahan. So, i-click mo lang po yan. Diyan po, pwede nyo pong i-search dyan kung saan pong NBI ang pinakamalapit or gusto nyo pong puntahan. So, halimbawa, Cavite, i-search nyo lang po dyan, Cavite Bacoor, ganyan. So, pag nalagay nyo na po yung branch na gusto nyo puntahan, so dito po sa baba ang date na available po ang NBI. So, makikita nyo po dito, yan, month, year. So, halimbawa po ngayon ay 17, mag-highlights po yan dyan. So, ang the rest na po yan dyan makikita nyo ay yan po yung date na pwedeng available or hindi po available. So, para po malaman nyo kung available yan, may makikita po kayo dyan na slot. Ayan. Halimbawa po yan, dito po ang available nyo na lang dito ay March 1. So, sa February, yung mga wala pong slot na katulad po niyan, ibig sabihin po yan, hindi na po yan available or puno na po yung slot para po sa araw na yan. So dito, dapat dito po kayo pipili sa may slot na katulad niyan, EM or PM. Yung sa EM po, 74, ibig sabihin po niyan ay available pang slot. May 74 pang available slot. Sa panghapon, meron naman pong 129 slot. Okay, so yung mga dares na yan, pwede po yan mga Lods. So kung wala na dito, pwede nyo pong i-click yung arrow na yan para makita nyo po yung mga iba pong date pang available slot. Yan po. So, mamili po kayo dyan mga Lodis kung anong date po kayo pupunta sa NBI. Dapat yan po kayo sa may slot ha. Halimbawa dito, sa March 1 ako pupunta, ganyan. So, pag naka-highlights na po yan, i-scroll up nyo lang po. Makikita nyo kung magkano po yung babayaran nyo sa NBI clearance nyo. Katulad nyan, 130. Then dito, appointment schedule, makikita nyo po yan kung ano pong oras kayo or araw po pupunta doon. Dito sa pinakababa po, ito yung mga payment method na pwede nyo pong gamitin para po bayaran yung inyong mga NBI clearance. Ayan po, ayan, dito. So, halimbawa po, ang babayaran nyo, gagamitin nyo po ay GCash, i-click nyo lang po yan, ayan po. And then, i-click nyo po itong proceed. And then, mapupunta naman tayo dito sa transaction summary. Ito na po yung babayaran nyo kung magkano. And then, schedule appointment, ayan. Then, click na natin itong proceed to payment. And then, nalabas na po ito. So, dito po makikita nyo na ang QR code. Pwede nyo pong gamitin yan para bayaran yung inyong NBI clearance or pwede rin po itong reference number na makikita nyo po dyan sa baba. Ang total na babayaran nyo po ay 160 pala kasi mayroon pang system fee na 30. So, pag okay na po yan mga Lodis, pwede nyo po itong i-screenshot and then, click nyo na po itong accept. Kailangan nyo pong itandaan yan o isulat para po yan po ang babayaran nyo.
And then, pag na-accept nyo na po yan, automatic, babalik po kayo dito sa inyong mga NBI account. So, para po malaman nyo ang inyong mga transaction, pwede nyo pong i-click yan dyan. Ayan. And then, dito po, makikita nyo ang transaction detail nyo. So, makikita nyo dyan ang reference number, ang status po, yung pick up, mga ganyan po, okay? So, pwede nyo pong i-cancel yan. Halimbawa, nagbagong isip nyo, sa ibang date na lang, pwede nyo pong i-click ang cancel na yan. So, ganun lang po ang gawin nyo mga lodis kung paano po mag-set ng appointment sa NBI.